Hi everyone! Welcome back sa aking YouTube channel na GTR Math Tutorial at aking FB na RJ Enseñado. Okay, so ang i-discuss natin ngayon ay Civil Service Exam Review, so ratio and proportion. So yan, meron tayong dalawang question. Ang question po na ito ay nanggaling sa GC namin. Okay, so may nag-send. Ayan, so ito yung GC namin, CSE Review. So para sa mga gusto nga palang sumali, hanggang 500 participants lang. Meron akong Zoom session, 6 sessions for 20 pesos. So as of now, nasa 300 plus na kami. Okay, so ito yung dalawang question na pinadala sa aming GC. So Sir RJ Enseñado, pa-help po mga ganitong ratio and proportion. Okay, so sagutan na natin. So maraming nalilito sa ganitong type ng ratio and proportion, tatluhan kasi. So paano ba ang ginagawa sa ganito? So in a group of men, women, and children, the ratio of men to children is 2:3, and the ratio of women to children is 5:8. Give the ratio of men to women. Okay, so isulat natin lang yung ratio. Ang sabi, ang ratio daw ng men to children ay 2:3. So sulat natin, men to children 2:3. And then the ratio of women to children, yan, so women to children is 5:8. So ang nagiging common mistake dito, kasi ang hinahanap natin men to women. So ito yung hinahanap natin, men to women. So ang common mistake dito, yung ibang ginagawa, kinakancel directly. Kinakancel directly yung children. Tama naman, ang gagawin natin dito, ika-cancel natin si children. Pero bago i-cancel si children, kailangan parehas sila. Parehas ng variable. Kasi pag kinancel natin directly, ito yung common mistake, pag kinancel natin directly, ang magiging answer natin, 2:5, which is nasa choices. Okay? So panggulo yan, kaya yan nasa choices. Yan ang common mistake. So, ang gagawin natin dyan, hindi pa 2:5 ang magiging answer natin, pero ika-cancel nga natin yan. Pero tandaan, bago i-cancel, kailangan parehas sila. So pagparehasin muna natin itong children. So itong children, kailangan parehas. So i-multiply natin sila sa isa't isa. So itong men to children, itong 3, tsaka itong 8, i-multiply natin. So itong men to children, multiply natin sa 8. So itong 2 at 3, i-multiply sa 8, magiging siyang 2 times 8, so we have 16. And then 3 times 8, that is equal to 24. Okay? So tapos ito namang 5:8, i-multiply naman natin dito sa children sa kabila na 3. So itong 5, i-multiply sa 3, magiging siyang 15. And then yung 8, i-multiply sa 3, magiging siyang 24. So ngayon, parehas na yung children, pwede na nating i-cancel. Cancel na natin yung children dahil parehas na silang 24. Kunin ang ratio ng men to women. So therefore, ang ratio ng men to women ay 16:15. The correct answer is letter D. Okay? So ganun lang kasimple kapag mag-solve ng ganitong type ng problem. Kapag tatluhan, ika-cancel natin yung common, pero tandaan, bago i-cancel, kailangan magkaparehas. Okay, so i-try natin ang number 2. Same lang nang gagawin. The ratio of Andrea's allowance to Bert is 5:4. So sulat natin, Andrea to Bert is 5:4. And then Bert to Carl, so Bert to Carl is 2:7. What is the ratio of Andrea's allowance to that of Carl's? Ang hinahanap natin, A to C. So tandaan, A to C, kailangan magkaparehas muna sila. So yung B, kailangan maging parehas itong B. Okay? So maging parehas si B. Tingnan natin, i-compare natin si B. Ang B natin ay 4 at 2. Gagawin natin magkaparehas. Unlike dito sa number 1, minultiply natin itong 3, tsaka at 8, minultiply natin. Kasi itong 3 hindi natin magagawang 8,
at yung 8 naman hindi magagawang 3. Pero dito, tingnan niyo yung B natin, isang 4 at isang 2. So, ibig sabihin, itong B to C or itong Bert to Carls, pwede natin magawing 4 yan kapag minultiply natin sa 2. So, ang gagawin natin, imumultiply na lang natin sa 2 itong B to C. So, 2 times 2, we have 4. And then 7 times 2, we have 14. Itong A to B, hindi na natin kailangang i-multiply kasi parehas na silang 4. Okay? So, si B ay 4, si B ay 4 din. So, ngayon, i-cancel out na natin dahil parehas na silang 4. So, cancel out na natin yan. Cancel out na natin si B. So, ang ratio na ni A to C ay 5:7. The correct answer is letter C, 5:7. So, common mistake ulit, pag dinaretso yung cancel, sorry, 5:7. Dito ako napatingin sa una. Dito tayo titingin sa pangalawa na yung parehas na 4. So 5:14. Yun na nga yung common mistake kapag dinaretsong cancel natin, 5:7. Mali po yan. So ang tamang sagot, 5:14, letter D ulit. Okay, so ganun lang kasimple mag-solve kapag tatluhan na ratio and proportion na kailangan tayong mai-cancel. Tandaan, wag magdiretsong mag-cancel. Ang gagawin, pagparehasin muna natin yung common doon sa dalawang ratio. Tapos i-cancel na natin, then kunin na yung ratio nung dalawang natirang quantity dito or yung variable. So, ano ba yon? Sa number 1, men to women, and then number 2, Andrea to Carl. Okay? So, thank you for watching. I hope nagustuhan niyo explanation ko para sa ganitong type ng ratio and proportion. So, good luck po sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.